Aalis ka? Garalgal ang tinig na tanong ni Bennett nang lumabas sa kwarto si Eric na may dalang maleta. Napakasama kong tao, Bennett. Ang sabi ng lalaking sa ayos ay mahalata mong lasing. Wala akong kwenta. Naging walang kwentang nobyo ko sa'yo pagkat tinakbuhan ko at pinagtaguan ng pananagutan ko. Naging masama akong kapatid. Traidor. Wala na ako mukhang mayaharap pa kay Miguel. Wala na. Kaya ano pang dahilan? Bakit pa ako mananatili dito? Iiling-iling ito na tila ba isang taong nawalan na ng pag-asa. Mahal na mahal kita, Bennett. At nakapagsisising kung bakit kailang ikaw ay hindi na sa akin, tsaka dumating sa puso kong pag-ibig na to. Pagkaraay na paiyak si Eric. Nanulumong umapo. Sising-sisi ako. Inuusig ako ng konsensya ko. Sinusumbatan ako. Hiyang-hiya ako kay Miguel. Tuluyan na nga itong napahagulhol. Mahal na mahal kita, Bennett. Ang sabi pang nag-angat ng ulo at tuminghangi sa babaeng tigmak na rin ang luha sa mga mata. Ibig kong isama kita sa aking pag-alis. Ngunit lalo lamang ako magiging traidor nito kay Miguel. Hindi lang naman ikaw nagsisisi sa mga sandaling to, Eric. Ani Bennett na umupo sa ikaibayo ng kinauupuan ng lalaki. Ako man ay nagsisisi. Inuusig at sinusumbatan din ako ng konsensya ko. Ibig ko namang sumama sa iyo, Eric. Ani Bennett. Sapagkat ako man ay iyang hiyarin kay Miguel. Pero tama ka. Tama ka. Lalo nga lamang tayo magiging traidor sa kanya. Wala nang malamang sabihin pa si Eric. Inayos nito ang sarili. Pagkaway tumindig at dinampot ang maleta. Bago mabigat ang mga hakbang, na tinungo ang pintuan papalabas. Eric! Huminto sa binuksang pinto si Eric at nilingon si Bennett. Hindi kita pipigilan. Ngunit mahigpit ang bili ni Miguel sa akin na huwag kang paalisin. Umiling-iling lang si Eric. Nagtataka. Pagkaraan ay humakbang na ulit para lumabas. Ngunit muling napahinto dahil siya lamang dating ni na Miguel at Ranji. Parang nakakita ng multong na hintakutan. Biglang napaatras pabalik sa loob si Eric. Ganoon katindi ngayon ang nadaramang pang-uusig sa kanya ng sariling budhi dahil sa ginawa niyang katraidoran. Kumbaga, anino pa lang ni Miguel, kaya natatakutan na niya. Ganoon katindi. Kuya! Niyakap ni Miguel ang kapatid. Mabutit umuwi ka, kuya. Labis kami nag-alala ni Bennett para sa'yo. Parang may sakit na ayaw niyang mahawa ang kapatid na inilayo ni Eric ang katawan kay Miguel. Noon napansin ni Miguel ang maleta. Anong ibig sabihin ng maletang to? Sino sa inyong dalawang aalis? Takang tanong ni Miguel. Ako. Garel ang tinig na sagot ni Eric. Pero bakit, kuya? Para lumayo, ani Eric. Para lumayo? Hindi makapaniwalang ulit ni Miguel. Nagsalubong pa ang makapal na kilay nito. Pero bakit kailangan mong lumayo? Dahil ba sa trabaho? May problema ba sa pagitan ninyong dalawa? Ni Bennett ha, kuya? Huminga na malalim si Eric na parang nag-iipon siya ng lakas ng loob. Desidido na siyang ipagtapat kay Miguel ang kanyang katraidoran upang maibsan ang bigat na dinadala sa dibdib. At handa siyang tanggapin ano man ang gagawin to sa kanya. Miguel, mayroon sana kung ipagtatapat sa'yo. Kinabahan si Bennett sa narinig mula kay Eric. Kinutuban siya ng ipagtatapat ng lalaki ay ang tungkol sa namagitang sexual sa kanila. Nito, noong gabing hindi nakauwi si Miguel. Bigla'y nakaramdam siya ng matinding pagkatakot, ganon din na matinding pagkapahiya. Ituloy mo, kuya. Sige, makikinig ako. Miguel, naging traidor ako sa'yo. At ano namang katraidoran ang ginawa mo sa akin? Gumuhit ang pilong ngiti sa mga labi ni Miguel. Isang gabi wala ka rito. May namagitan sa amin ni Bennett. Napahagulhol bigla si Bennett. Ibinulgar na ni Eric ang pagiging walang kwenta niyang babae at sa harap pa man din ng ibang tao, nakakapanliit, nakakahiya. Hindi naman napalis ang ngiting nakaguhit sa mga labi ni Miguel kahit na pagyurak sa kanyang pagkalalaki ang pinagtapat ni Eric. Napatingin siya kay Bennett. Totoo ba, Bennett? Malayo sa pag-uusig na tanong niya. Sunod-sunod namang tumango si Bennett nang walang pagtanggi. Hindi siya makapagsalita dahil sa kanyang pag-iyak. Tanging tagulabang ang naging tugon niya rito. Patawarin mo ako, Miguel. Handa akong tanggapin ano man ang gagawin mo sa akin. Kahit
Kahit saktan mo ko, mapatawad mo lamang ako. Tigmak sa luha ang mga mata ni Eric. May tatanong ako, kuya. Mahal mo ba si Kenneth? Kuya, mahal mo ba si Bennett? Kung pwede ko nga lang siyang bawiin sa iyo, ginawa ko na dahil sa labis kong pagmamahal ngayon sa kanya. Pero ano pang magagawa ko? Mag-asawa na kayo. Muli, binalingan ni Miguel si Bennett. Hindi ka na ba galit sa kuya ko, Bennett? Tumango ang babae. Binalingan naman ngayon ni Miguel ang katabing si Vanjie. Tapos na ang personal kong problemang sinasabi sa'yo, mahal kong Vanjie. Nasisiyahang pahayag ni Miguel. Okay na sila, kaya po pwede na tayong magpakasal. Ah, ah, anong ibig mong sabihin? Naguguluhan si Vanjie. Paano pa siya mapapakasalan ni Miguel? Kasal na nga ito kay Bennett. Nahihibang na ba ang binata? Maging sina Eric at Bennett biglang nalito. Hindi nila maintindihan si Miguel. Nagtataka sila at naguguluhan. Muli hinarap ni Miguel si Eric. Kuya, kung mahal mo na si Bennett, ipinauubaya ko na siya sa'yo. Ipangako mo lang na hindi mo na siya ulit paiiyakin. Napailing naman si Eric. Bakit mo ibinibigay sa akin ang asawa mo, Miguel? Hindi mo ba mahal si Bennett? Hindi. Walang gatol na tugon ni Miguel. Inakbayan nito si Vanjie. Dahil ito ang mahal ko, si Vanjie. Ngunit sayang lang ang pagmamahal mo sa akin, Miguel. Ani Vanjie, na inalis ang nakaakbay na kamay nito. Dahil kahit pa sabihin nating mahal din kita, hindi ako makakapayag na ako'y maging kerida mo lamang. At bakit kita magiging kerida? Pakakasal nga tayo, ani Miguel. Pero kasal ka na kay Bennett, Miguel? Pakli naman ni Eric. At walang diborsyo dito sa Pilipinas. At bakit naman kami magde-diborsyo ni Bennett? Ani Miguel. Ibig mong sabihin, Miguel, kahit kasal tayo, payag kang kami ni Eric ang magsama? Si Bennett na naguguluhan pa rin. Malakas na napatawa na lamang si Miguel na ikinagitla ng tatlo. Sige, sige. Tama ng paligoy-ligoy ko nang hindi na kayo maguluhan. Ang sabi pagkaran at kumampas pa sa hangin. Kuya Eric, hindi kami totoong kasal ni Bennett. Bulgar ni Miguel sa katotohanan. Ano? Shock si na Eric at Bennett. Si Vanjie duda nakatingin kay Miguel. Yes, that's true. Pariniyak ni Miguel. Fake ang judge na nagkasal sa atin? Tanong ni Bennett nang makabawi. Hindi. Naging judge din siya kaya lang retirado na. Bakit mo ginawa yun? Si Bennett ulit. Noong sabihin ko sa iyong pakakasalan kita, nabigla lamang ako noon. Kasi naman, sukat ba namang sabihin mo sa akin na magpapakatiwakal ka? Di kawawa naman ang pamangkin kong nasa sinapupunan mo. Kung sakaling tumalon ka sa bangin, magkakalasog-lasog siya. Hindi lang ikaw. Pero nag-isip pa rin ako ng paraan para hindi matuloy ang kasal. Kaya tinawagan ko si Kuya Eric. Sinabi ko mag-aasawa na ako. Isa yung pagbabaka sakali na baka kung malaman niyang ikaw ang babae mapapangasawa ko sasagutin niya ang responsibilidad niya sa'yo. Ngunit nang mag-usap tayo sa telepono, hindi mo naman binanggit na si Bennett ang babaeng mapapangasawa mo. Patlang ni Eric sa pagsasalita ni Miguel. Ang sabi mo sa akin ay secret nung magtanong ako sa iyo. Ganun nga ang sabi ko, ani Miguel. Dahil ayokong isipin mo na gumagawa kami ng drama ni Bennett para mapilitan ka lang na pakasalan siya. Paliwanag niya at saka binalingan si Bennett. Natatandaan mo ba, Bennett, na bago pa lang ang nakatakda nating kasal, isinama kita rito dahil may darating akong bisita at ibig ko na makilala mo siya? Oo. Si Kuya Eric ang bisita na hinihintay natin noon. Nagliwanag naman bigla ang mukha ni Bennett. Pero hindi ako nakauwi dahil nagkasakit ako, dagdag ni Eric. Sa mukha nito mababakas ang sobrang katuwaan. At dahil nga may sakit ka at hindi ka nakarating, nag-isip ulit ako ng paraan para makasalman kami ni Bennett. Pwede mo siyang bawiin sa akin kung dumating nga ang sandaling ito. Mahal ko talaga si Bennett, ani Eric, na nilapitan at kinulong sa mga bisig ang babae. Kahit meron pang namagitan sa inyong dalawa, babawiin ko na siya sa'yo. Ngayon pang nalaman ko na hindi naman pala totoo ang naging kasal ninyo. Teka, pakli ni Bennett na inilayo ang mukha sa lalaki. Anong sinasabi mong namagitan sa amin ni Miguel? Bakit? Wala ba? Wala, kuya. Natatawang tugon ni Miguel. Ni daliri nga ni Bennett, hindi ko nahawakan Siya lang tong panay ang halik sa pisngi ko.
Eh ba't pag nasa kwarto kayo panay ang hagikikan nyo? Hindi pa rin naniniwala si Eric. Tapos ikaw, Bennett, panay pa yung pag-aray mo. Malisyosong dagdag pa rin ni Eric. Ang dumi naman ng kukote mo. Dot-dot ni Bennett sa sentido ni Eric. Bakit hindi ako aaray? Sumisipa tong nasa tiyan ko. Napahiyang napakamot sa kanyang ulo si Eric. Natawa naman si Miguel. Kumilos naman si Vanjie. Papaalis. Oh, saan ka pupunta? Pigil ni Miguel. Aalis na. Extra lang naman ako dito eh. Hamig, hinampo ng dalaga. Kayo-kayo na lang to nag-uusap? Niyakap naman ni Miguel ito. Ang darling ko naman, nagtampo agad. Sa kanila kasi nakafocus ang problema, kaya naitsapwera ka muna. Pero ngayong tapos na, hindi ka na extra. Ikaw naman ang bida dahil ngayon din, pag-uusapan nating apat ang double wedding of the year. Okay ba sa'yo? Okay na okay. Approve pa. Napa-thumbs up naman si Vanjie. Nang sumunod namang araw, sina Eric at Bennett, Miguel at Vanjie naman, ang naging bisita ng mag-asawang Benito at Arcela Santiago. Maraming dalang pagkain ng apat para pagsaluhan nila. Sa gilid ng pool, inayos ni Aling Pilar ang pagkain. Nagtataka lang ako, ani Benito habang sila ay kumakain. Hindi naman piyesta, opisyal ngayon, pero anong naisipan niyo at dinalaw ninyo kami? Kasi Papa, may pagtatapat kami sa inyo at kay Mama. At sana po huwag kayo magagalit. Ang sabi ni Bennett na nagpapaunawa. Ano ba yon? Si Arcela na naunahan si Benito. Ikaw na nga magsabi, Miguel? Hinging saklol ni Bennett dahil sa hindi niya talaga malaman kung paano magpapaliwanag. Ikaw na, Kuya Eric. Baling naman ni Miguel sa kapatid. Mas matanda ka sa akin eh. Eric? Sambitla ni Benito. Hindi ba't ikaw si Eric, Miguel? Bakit tinawag mong Eric itong sa Jordan? Hindi malaman ni Eric kung paano mag-uumpisa. Ako na nga magsasabi kung nahihiya kayo. Sambit ni Vanjie na naipakilala na sa mag-asawa. Ganito po yon, sir, ma'am. Simula nito. Itong tinatawag niyo pong Jordan ang siyang tunay na Eric. At ito naman pong alam niyo si Eric, ang talagang pangalan niya, Miguel at wala nang iba pa. Ngayon po, ang talagang ama ng pinagbubuntis si Bennett o ito pong si Eric na tinatawag niyong Jordan. At ito naman pong si Miguel na tinatawag niyong Eric, proxy lang po para may managot sa dinadala ni Bennett para hindi niyo po siya itakwil. Magulo, ano po? Pagtatapos, nang nakangiting si Vanjie, natuloy-tuloy sa pagsasalita. Yun pala ang major role ni Vanjie sa kwentong ito. Magulo nga, kaya po pwede ba linawin ninyo? Napatayo na si Benito. Ganito po, Papa. Tumayo na rin si Bennett. Magpapakasal po kami ni Eric sa simbahan at kay Eric na Miguel o kay Eric na Jordan ka papakasal sa simbahan. Paglilinaw pa ni Benito. Kay Eric na Jordan po. Ibig mong sabihin, Bennett, magpapalit ka ng asawa? Naibulalas ni Arcela. Hindi pwede yun, Iha. Tita Arcela, sambit naman ni Eric. Hindi naman po magpapalit ng asawa si Bennett. Ako naman po talagang ama ng batang nasa sinapupunan niya. At kaya po kami pakakasal dahil hindi naman po totoo naging kasal nila ni Miguel. At ipinaliwanag niya sa mag-asawa kung bakit nagkaganoon. At kung manwari, humingi siya ng tawad sa mga ito. Nakakaunawa naman sina Benito at Arcela, kaya pinatawad siya ng mga ito. Kaya magpapalit na lang po kayo ng magugang dahil ang parents ko na po ang magiging biyenan ni Miguel kapag kasal na po kami. Kayo po ang ninong at ninang. Nakatawang singit ni Vanjie sa usapan. Sweetheart, paranaway ni Miguel. Pinaglololoko niyo pala kami ng mama niyo eh. Pero di bale, naunawaan naman namin kayo. Kailan niyo naman balak mag-double wedding sa simbahan? Si Benito. Sa buka ng bibig ni Vanjie. Sweetheart, saway ulit ni Miguel sa magiging asawa na palasingit at palasagot. Remember, nurse ka at hindi ka newscaster. Nagkatawanan naman sila. Sa isang matao at magarang simbahan na dinayo ng mga pamilya at kaibigan, dalawang magkasama ang dalawang magkasintahan. Handang simulan ang kanilang paglakbay ng pag-ibig at pagtitiwala. Ang init ng hapon nagbigay liwanag sa simbahan at nagdala ng mga kuri na nagmumula sa mga vitral na bintana
patungo sa mga mukha na ikakasal. Saliw sa magandang awit ng pag-ibig, naglakad na may grasya ang dalawang brides, si Bennett at si Vanjie. Si Bennett na may mga matang kumikislap gaya ng sa mga bituin ay hawak ang kamay ng kanyang groom na si Eric na nakasuot na makislap na barong Tagalog. Si Vanjie na may kanyang nakabibighaning ngiti ay naglakad patungo sa kanyang minamahal na si Miguel na tinitigan siya ng malalim na pagmamahal. Oh, huwag kayong malilito ha? Ang pari na may mabuting kalooban, nag-udyok sa mga magkasintahan sa kanilang mga kasunduan. Nagpalitan sila ng singsing na nangakong magmamahalan at magmamalasakit sila sa isa't isa sa habang panahon. Ang mga salitang kanilang binitawan ay hindi lamang mga pangako, mga pahayag ito ng tunay na pagmamahal, katapatan at debosyon. Habang ipinahayag silang kasal, sinelyohan ng dalawang magkasintahan ang kanilang pagmamahalan sa isang mainit na halik. Nagalak at nagpalakpakan ng mga naroon. Lubos na natuwa ang pamilya at kaibigan mula sa magkabilang panig na nagpapahayag ng kanilang tuwa sa selebrasyong ito ng pag-ibig. Ang mga bagong kasal naglakad pa sa lubong sa dulo ng simbahan, magkahawak ang kanilang mga kamay. May init ng siyang bumalot sa buong simbahan. Ang kasalang ito ay naging isang magandang patunay ng lakas at tibay ng pag-ibig. At ito ang nagsilbing simula ng dalawang nag-uugnay na kapalaran, puno ng pag-asa, kaligayahan at walang hanggang pag-ibig. Si Eric, natuto na ang pagtanggap sa kanyang mga responsibilidad ay bahagi ng pagiging matatag. Ang pagharap din sa responsibilidad ang magiging simula ng kanyang paglalakbay patungo sa mas magandang hinaharap. Nang may kagalakan, kasama ang kanyang may bahay na si Bennett. Si Miguel at si Vanjie, sa kabila ng komplikadong pinagdaanan, nakamtan din ng matamis na kapayapaan sa kanilang pag-iibigan. Ngayon wala nang sagabal na makakapigil sa kanilang pagmamahalan. Sa huli ang dalawang pares na magkatipan. Mas pinagtibay ng mga pagsubok na kanilang hinarap at sila'y mas pinatatag sa isa't isa. Maraming salamat mga ka-Love Tales sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming channel. Naway inyong naibigan ang kwento inyong napakinggan. Hanggang sa susunod. God bless you everyone.